Ipagpapalit nyo ba ang health nyo or yung future nyo dahil sa sensation na sinasabi natin? Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Another concern video na naman po ang aming di-discuss today. Marami po kami nababasa na comment about yung condom, babe, no? Oo, condom. Nakakatuwa kayo mag-comment talaga. Wala na ba talagang ibang ma-comment kayo, ha? Sabi dyan, ano sabi doon? Ano ba ang prefer mo? May condom o wala? Diba? May condom o wala? Pero bago natin sagutin to, babe, ay kaunting kaalaman muna. Kaunting kaalaman muna, di ba? Para malaman nila kung gaano kahalaga to eh. Diba? Sa Philippines ay 77 or all 80,000 ang mga Pilipino na mayroong HIV. Diba? Dami nun. So, malamang baka mamaya katabi mo ay meron na. Hindi mo pa alam. At alam mo ba, babe, na may higit 1 milyon na ang mga Pilipino na nagkaroon na ng HIV sa edad na 15 hanggang 49. 15 to 49 years old. Dami yan, di ba? Oo, dami yun. Kaya hindi na to bago. Hindi pa lahat yung nagpapatest, ha? Ay, oo. Yung mga, ano lang yun, yung mga may lakas ng loob magpatest. Yung iba nagtatago pa. Siyempre, nahihiya din sila. O baka nag-self-medicate pa yung karamihan dyan. Diba? Self-diagnose. Self-diagnose. Baka hindi na bago sa kanila. Kaya nahihiya na rin, siyempre, yun. Saka hindi lang yung babe, at in top of all of these, syempre yung pang unwanted pregnancy, di ba? Unwanted pregnancy sa teenage pregnancy ay alam naman natin na problema talaga sa Pilipinas. Siguro ako sa teenage pregnancy. Oo, kasi pag sinabing teenage pregnancy, it's yun 15 ang ratio niyan 15 to 19 years old. 15 to 19 kasi teenage no? Teenage is 19 ay adult na yan, di ba? Hindi, kasama yung babe sa statistic, 15 to 19 years old. At may mababa pa dun yung iba 12. Oo. Sa mga statistic, makita mo may pangilan-ngilan na nasasama 12, merong 11, di ba nakakalungkot? Kaya sabihin, kaumpisa pa lang nila maging babae. Meaning, nagka-period na sila, diba? So, nabuntis agad. Talagang problema yun. Now, dun tayo sa topic. Bakit ganun kahalaga na mag-condom? Pero actually, maganda yung tanong niya, no? Para mas maano natin sila. Hindi, ako kailangan pa bang sagutin niya? Siyempre. Hindi. Ikaw yun. Huwag na tayong bad influence. We are influencer. Akong responsible talaga kayo na bilang isang lalaki, ay isipin nyo yung mga bagay na to. Ipagpapalit nyo ba ang health nyo or yung future nyo dahil sa sensation na sinasabi natin? Dahil sa condom. Dahil lang doon. Mababawasan na. Dahil syempre, dadagdagan mo yung magkakaroon ka na ng problema na. Then sa atin, babe, wala na yun syempre. Kasi naman kami, secured kami sa isa't isa. We are secured partner, legit, at faithful naman kami sa isa't isa. So, pero syempre before, di ba? Before, yes. Pero pros ako pagdating doon. Oo, bakit daw? Then, pros. Ano daw ba ang masarap? Yung tanong niya, anong masarap, may condom o wala? Di ba? Pero of course, wala. Wala, oo. Pero hindi lang yun ang point dito. Ang point dito kailangan nating i-discuss yung pros and cons, Hindi, kung kalibugan ng pag-uusapan, yung wala, parang istorbo talaga. Yung pagkalagay pa ng condom, libog na libog ka na, di ba? Maglalagay ka pa ba ng condom? Ang condom po, ang tamang paglalagay ng condom ay isinusuot. Okay? Hindi po yan inilalagay sa bulsa lang. Isinusuot yan. Nasa pitaka lang. Hindi gano'n na. Isinusuot. Yan. Igaganon mo para mag-shoot. Baka palamuti lang. Baka may dala ka. Hindi mo naman sinusuot. Kasi nga, lalo na pag tawag na ng laman, hindi mo na magagawa yan eh. Of course, kung yun ang pag-uusapan natin, yes, totoo. Yes, totoo yun. Oo, kasi kapag may condom ka, nababawasan yung sensation, yung sensitivity at least 10%. Pag makapal pa yung condom mo, 20%. Pero still, namamanage mo yung 80%, mai-enjoy mo pa yun eh. Nang panghabang matagalan. Bakit? Hindi ka nag-aalala kung nabuntis mo siya. Hindi ka nag-aalala kung nahawa ka ng sakit.
Although 98% lang naman talaga yung accuracy na hindi talaga makakabuntis kasi minsan may butas na kondom. Di ba? Pero still, ang laking percentage nun. Kung pagiging responsible naman ang pag-uusapan, of course, may kondom. Yun nga babe, nasabi mo yung malaking pros ng hindi gumagamit ng condom. Ano ba yung mga? Yung sensation. Yun lang naman kasi ang pros talaga ng hindi paggamit ng condom, di ba? Pero napakarami ng cons. Yung mga hindi magandang effects, syempre. Sinabi mo na yung teenage pregnancy, yung mga mabubuntis, di ba? Yun ang number 1 nun. Kasama na ron, syempre, yung STDs, yung sexually transmitted diseases, di ba? Na talagang mas malaki ang chance na magkaroon, mahawa ka nito kung hindi ka gagamit ng condom. At saka kung responsible talaga kayo na bilang isang lalaki, ay iisipin nyo yung mga bagay na to. Ipagpapalit nyo ba ang health nyo or yung future nyo dahil sa sensation na sinasabi natin. Dahil sa condom. Dahil lang doon. Mababawasan na. Mababawasan na. Dahil syempre, dadagdagan mo yung magkakaroon ka na ng problema nun Yeah, less is always more, di ba? Tama. Hanggang nababawasan mo yung mga risk, ay lalo mo na-enjoy yung buhay Correct, oo. Sarap mag-enjoy, no? Oo, sarap maging binata. Sarap maging binata. At maging dalaga. Maging dalaga po. Di ba? Diba? Kapag ano dyan. Pero kung concern lang nila talaga yung sensation, marami namang mga bagong klase ng condoms ngayon na talagang manipis. Almost hindi mo na siya hindi mo na siya maramdaman na mayroong kang suot. Siyempre, kailangan suot mo. Kaya huwag ilagay sa pitaka. Huwag ilagay sa pitaka. Para maramdaman kung manipis ba o makapal. Oo. Saka may mga advantages din siyempre pag-gamit ng condom. Alam mo yung mga merong ED, yung erectile dysfunction, di ba yung premature ejaculation, mga ganyan. Kasi sobrang hyper yung kanilang sensitivity. Kaya pag gumamit sila nun, baka mas matagal pa bago sila malabasan, di ba? Kasi nga yung thickness nun no? Parang nakalagay dun sa layer ng skin natin. So it helps talaga. It helps, siyempre. Kaya may libre naman nun, babe. Di nga yun, doon naman sa afford sa 7-Eleven. Ang daming mura lang yun. Mura-mura. Mas murang bumili ng ganyan kaysa magbayad ka ng doctor's fee. Okay, dahil nahawa ka na. Oo, kaya makabuntis ka. Mas mahal yun kasi lifetime yun, di ba? Oo. Mas masarap yung may libog, may responsible. Masarap yung may libog na responsible ka pa. Diba? Yeah. Kasi puro libog-libog lang. Tapos wala namang kahantungan, nakabuntis ka o nahawa ka. At ang mga babae, hindi. Ayun, kailangan din mga babae rito na maisama. Maisama. Huwag nyo pong ugaliin na sa mga lalaki lang ang kondom. Dapat kayo may dala rin kayong kondom. Ugaliin nyo dahil pinoprotektahan nyo yung sarili nyo, yung future nyo, yung health ninyo. Dapat kayo mismo na yung magdala ng kondom sa wallet ninyo. No condom, no honey? Oo, no condom, no honey. No condom, no SEX. So, ganon. Kapag kayong partner nyo, inaya kayo. Nakipagkita kayo dun sa mga boyfriend ninyo. Inaya kayo, syempre. Pakitaan nyo agad. Sabihin nyo mag-condom. Tapos sabihin ng lalaki, wala siyang condom. Nakalimutan ko. Ikaw, may condom ka. Yun ang ibibigay mo. So, no condom, no S. Ganon ang gawin nyo. So, nai-enjoy. Responsibility yung parehas yan. Hindi lang naman sa isang tao correct. yan. Hindi lang sa isang both yan. Sa lalaki yan. Dapat both yan. Bilang isang babae, responsible ka dapat sa sarili mo. Kung si lalaki, sakaling walang dalang ganon, at hindi siya ganun ka-responsible sa sarili niya, at least ikaw, ibigay mo sa kanya yung condom mo na dala. Huwag kayong mahiya doon. Kasi para sa sarili niyo yun Hindi kawalan yun ng pride sa ating mga babae na may dala kang condom. Na-enjoy nyo talaga yung intimacy ninyo. Pero kung dumating na kayo sa stage na talagang active kayong parehas at sigurado na kayo na mahal nyo ang isa't isa, di ba? Pwede na kayo mag-upgrade, di ba? Pwede, ayaw nyo ng condom, sa gabal yan. Pwede kayong gumamit ng ibang contraceptive, syempre, di ba? Wala nang problema sa STDs kasi kayo lang secured dalawa. Naman kayo. Secured na kayo, di ba? Alam na healthy kayong parehas, wala kayong side chicks or at sa side mga boys. Side boys. Diba? Kaya kailang exclusive. Pwede kayo gumamit na ibang contraceptives tulad ng pills. Hindi nyo na kailangan ng mga ganyan. So, marami namang option Maraming options.
So, importante lang na aware tayo kung ano yung mga possibilities. Remember, possibilities, are endless. Diba? Endless yan. Kahit ano pwedeng mangyari sa atin. So, pwedeng sirain yung future mo nang dahil lang hindi nag-condom yung partner mo. Diba? So, anything could happen. Kaya, may condom o wala? Para sa amin ni Mr., of course, wala. Kasi mag-asawa kami. We are secured. Alam ko na yung Mr. ko tapat to. At ganun din ako. Pero sa inyo, lalo na nasa maaga kayong na-engage sa pakikipag-intimate sa mga partner ninyo, be responsible, girls, boys. Kung hindi pa handa na magkaroon ng resulta, 'di ba? Kasi ang pagkikipagtalik, dalawa ang pinuproduce niyan. Pleasure and produce ng bata. Yung dalawa na 'yan. So pag nagkaroon ng pleasure, possible na merong makapag-produce kayo. 'Di ba? Pagpo-produce at pleasure yung dalawang 'yan. So makapag-produce kayo. So kung puro pleasure lang ang priority, gumamit ng condom. Safety first. 'Di ba? So I hope nasagot namin ang inyong concern, sir. At mapanood mo ito. So, see you again. See you again. Yun lang po. Okay, magpapaalam na kami ngayon. Oo. Magpaalam ka na. Bye-bye. Bye-bye. See you again, guys, on our Okay, next see you video. again. Bye. Bye-bye.